sinagot ni Attorney Claire Castro si Anjo Iliana. Kasi si Anjo Iliana ay, ano lang ba, sabi niya panay ang ngiwi po ng bibig niyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpa-follicle drug test. Nako kabibig. Sinagot ito ni Madam Claire Castro at tinanong si Anjo Iliana, sino ka ba? Halaka. Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka. Anjo, wala kang kredibilidad. Uy, grabe naman kumakapanglait si Claire Castro. Hindi mo ba alam, Claire Castro? Filipino itong si Anjo Iliana. Taxpayer si Anjo Iliana. Natural. Bilang isang Pilipino, may karapatan naman siyang magsalita. May karapatan naman siyang tanungin or i-ask or kung pwede magpa-hair follicle test si BBM. At valid naman ang kayong obserbasyon na nagniwi-ngiwi si BBM. So bawal na bang magsabi ng obserbasyon si Anjo Iliana ng ngiwi-ngiwi si BBM at ang taong bayan na nagsabi na kung pwede ang Pangulo ay magpa-hair follicle test? Bawal pa? Bawal na ba ngayon? Madam Claire Castro, hinay-hinay lang kasi itong si Anjo Iliana, malaking ambag ito sa gobyerno natin, ha? Kung kami mga mamayang Pilipino, mga trabahante, maliit lang ang sahod ay nagbabayad ng tax, how much more itong artistang ito na ang tagal na naging artista at ang kanyang pagiging artista, sumikat ito ng todo at nagbayad ito ng malalaking tax. Tapos sabihan mo, Anjo, wala kang kredibilidad. Hala ka, grabe bang sobrang pangliliit talaga kabibig. At alam nyo ba kabibig, kahit ayaw mo kay Anjo Iliana, kahit gusto mo or galit ka kay Anjo Iliana kasi tinitira niya si Tito Soto, pero mali naman talaga ang sagot ni Attorney Claire Castro. Parang sinabihan niya si Anjo Iliana, wala kang karapatan na mag-ask ng ating Pangulo ng drug test. Madam Claire, sino ba nagpapasahod sa'yo? At sino bang nagpapasahod kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba kami mga taxpayers? Kasama si Anjo Iliana. Baka nakalimutan mo, Madam Claire. So, wag masyadong, wag masyadong abusada. Wag masyadong sobrang lunod na lunod kayo sa kapangyarihan kasi hindi yan forever eh. Pwede yang mawala in a click, in a span of time. So ito po ang video ni Madam Claire Castro at ang sagot ni Anjo Iliana. Watch this video. Anjo Iliana, who are you? Sino ka? To demand for that. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Diba? Hindi tayo sa nang maliit pero ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara. Ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Diba? Wala kang kredibilidad. Wala ka na prove na anuman. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, good afternoon sa kay Auntie Claire Castro. Yan ang presidential spokesperson yata ng Malacanang. Yan. Madam Claire, naalala niyo po ako, Anjo Iliana, kayo po yung nagtanggol sa akin dun sa mga bintang ni Raffy Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati. Naalala niyo yun, di ba? Hinimay-himay niyo at pinalabas niyo na itong si Raffy Tulfo ay talagang ginamit, sinira ang pangalan ko, sinira yung eskwelahan, marami kaming pinag-aaral na libre, walang tuition, at yan po, at si Raffy Tulfo na hinimay nyo at lumalabas, bakit ginawa nila to? Nagpapaaral nga si Anjo ng libre, tapos ibabalik yung tuition, wala nga tuition, yun po, at maraming salamat. Panoorin nyo na lang po si Auntie Claire Castro, si Raffy Tulfo tungkol sa eskwelahan ko para makita nyo kung anong ginawa sa akin ni Raffy Tulfo at balang araw po ay
marami po nag-a-advise sa akin na kasuhan ko to ng cyber libel, itong si Raffy Tulfo, dahil paninirang puri ang ginawa sa akin. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay, sabi niya, walang karapatan. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM, at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, ay it is the right of every Filipino to be heard dyan sa gobyerno. It is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi pa ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay Presidente. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakahiya na sa ibang bansa na meron silang notion or hinala na baka nagagamit ang Presidente natin. With that hair follicle test, that will disprove every accusation, every hinala na gumagamit ang atin na presidente. O ano naman po masama doon na Madam Claire Castro? Yung suggestion ko po ay tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. That is my suggestion. Yun po yung aking tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo ako bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di maganda. Tatahimik na po, Attorney Claire, yung mga nagsasabing gumagamit daw ang ating Presidente. Pero hanggang hindi po nyo ginagawa yan, tuloy-tuloy lang yan. So yun lang po yung side ko, Madam Claire Castro, no? At yung sinasabi nyong wala akong credibilidad, that is your opinion. This is a free country. We are in a democratic country. Kung sabihin nyo kung pangit ako, kung gusto nyo sabihin na wala akong credibilidad, nasa inyo po yan. Wag lang yung magsasabi kayo, mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan nyo yung pagkatao o puri ng isang tao, katulad ng ginawa ni yang si Senator Raffy Tulfo sa akin, na pinagbintangan akong scammer. Yan ang yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Pero yun nga, kung gusto yung panoorin yung sinabi ni Attorney Claire na pinagtanggol niya ako noon laban dito kay Raffy Tulfo, hindi pa siya senador noon, panoorin nyo, nandyan po sa FB yata yun, Attorney Claire. Kaya salamat, Attorney Claire, pinagtanggol mo ako dati. Si Attorney Labayan din, meron din yata yung video noon na hinimay-himay nila na mali yung ginawa sa akin ni Senator Raffy Tulfo. Pero again, Madam Auntie Claire, kaya naman po ako nagpaparamdam ngayon ay hindi pa ako nakikipag-away. Yung sinasabi nyo, kasi DDS ako. Inaamin ko, DDS pa ako. Pero hindi naman na ibig sabihin na DDS ako. Wala na akong pakialam sa gobyerno. Gusto ko nga kayong tulungan Gusto ko matanggal na sa isip ng tao na nagda-drugs po ang presidente. Kaya nga, hair follicle test na kayo, ipakita nyo, yan, negative, para tumahimik na yung mga bashers nyo tungkol dyan. Kasi ang pangit po tingnan. Yun lang po, Attorney Claire. I hope you understand. I have nothing against you. Tawagin nyo kung gusto nyo. Wala akong credibility. Walang problema po sa akin yan. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw. And abangan ang susunod na kabanata. Ito ang sagot ng mga netizen ba? Ito yung reaction ng mga netizen after nilang narinig kay Claire Castro.
Apektado si Claire Castro. Adik kasi amo mo, allergy kay salitang drug test from Noel Mercado. Sino ka ba? Si Anjo Iliana po ay isang Filipino at taxpayer. Malibang magtanong? Itong labong Castro, so ibig sabihin, Auntie Claire, pag DDS walang kredibilidad. Kung walang kredibilidad ang DDS, magnanakaw naman ang mga bangag. Oh, ito ba? Bilang taxpayer at private citizen, boss din ni BBM si Anjo. Gusto talaga pakita ni Claire na si BBM ang boss, hindi ang publiko. Oh. So, sino? Ito ba? Anjo, tulungan mo na lang si Pulong. Si Pulong daw sa 51 billion. Sabi ng mga bashers ni Anjo Iliana. Claire Castro, maganda, malakas appeal mo, pero sometimes sablay ang mga sagot mo. It's not a big deal naman yung hair follicle test, sabi ni Yol Limbaga. Kung walang masama, doon, sige magpa-test siya. Kasi presidente naman siya, accountable naman siya. Diba? Ito pa. Baka ikaw ang isusunod na babae, Madam Claire. Ay, nako. Ito pa, Kapag DDS walang kredibilidad, maraming DDS, so it means kayo lang ang may kredibilidad kasi pro-BBM admin kayo. Kayo lang ang tama. Kayo lang ang nasa tamang pag-iisip. Ay, nako kabibig. Nako, yan po. So, yun po ang mga reaction ng ating mga netizens. Uy, Claire Castro, taxpayer din si Anjo Iliana, malaki ang kanyang binayad. Walang siyang tinatago. Logic yung mga tinatago. Yun mga kabibig, ang komento ng ating mga netizen. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. May karapatan ba si Anjo Iliana na mag-demand ng hair follicle test kay BBM? Or tama si Claire Castro na walang kredibilidad si Anjo Iliana at plano lang talaga ni Anjo Iliana na paupuin si VP Sara na president. Hindi sinabi ni Anjo Iliana, ha? Hindi naman ibig sabihin pag DDS gusto na si VP Sara ang magiging presidente. Ang gusto namin malinaw. Ang gusto namin makitang proyekto si BBM. Sa'yo naman yung pag-upo niya as president tapos nga tayong lahat. Di ba kabibig? Grabe naman si Claire. Kung makapag-bash, kung makapag-look down ng tao, parang walang ambag sa Pilipinas si Anjo Iliana. Mas marami pang ambag si Anjo Iliana actually, kumpara kay Claire Castro.